Tuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Russian diver na tinangay umano ng malakas na agos sa Batangas. Natagpo ang walang braso ang isa sa kanila, kaya nabanggit ng Coast Guard ang posibleng shark attack. Bagay na pinagdudahan naman ng isang diving expert. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kita sa kuhang ito ang malakas sa undercurrent o agos sa ilalim ng tubig kahapon ng hapon sa Verde Island sa pagitan ng Mindoro at Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng current tulad nito ang dahilan kung bakit nahiwalay ang dalawang Russian divers sa dalawa nilang kababayan at kanilang master diver. Habang nag-scuba diving malapit sa purong bato sa Verde Island ng Batangas City, alauna kahapon. Nakaahon ng huling tatlo pero nawala ang dalawa. Sa isang diver, Humingi ng saklol ang tatlong nakaahon nang hindi lumutang ang dalawang kasamahan. Natagpuan ang isa makalipas ng isang oras at itinakbo sa ospital sa Batangas pasado alas 3. Pero sa kasamaang palad ay diniklarang dead on arrival. Mag-aalas 6 man kahapon nang matagpuan ang isa pa. it was attacked by a shark. Maraming mga shark dun sa area, sir eh. So, ginawa nung tropa, inikot-ikutan nila, sir, para ma-prevent na wag i-attack talaga, sir. But nung na-retrieve nila yun, sir, fortunately, he lost his both arms. Both arms yung wala na, sir. Ayon sa Coast Guard, ito ang unang insidente ng pag-atake ng pating sa mga diver sa Verde Island na isang sikat na dive spot. Pero sabi ng Batikan dive instructor na si Romir Aglugo, hindi dapat agad sabihing shark attack nga ang nangyari. Ni minsan daw sa mahigit 4 na dekada niyang karanasan ay wala pa siya nakitang diver na inatake ng pating. I will never believe that shark will attack because every dive na ginawa ko dyan, may shark kami nakikita. Okay. Sabi nila marami daw shark paali-aligid doon. Ay natural because that is the breeding and feeding site of all marine life. Kaya you will really see sharks around Verde Island. Kailangan daw imbestigahan muna na mabuti ito dahil maraming posibilidad sa nangyari at maaring lilikha lamang ito ng takot sa isang ipinagmamalaking dive site sa bansa. I could say baka yun because of strong current waves, hinampas-hampas na yun sa corals kasi sa lakas doon talagang magkakalasog-lasog ang katawan mo. Yung mga expert pwede magsabi kung yung wound ba is caused by bite marks or by sharp objects na slash or na sugatan dahil sa mga sharp edges of stones. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Coast Guard Batangas sa insidente. Pero sa ngayon, pinag-iingat muna ang mga dive resort at pinasusunod sa mahigpit na safety protocols habang bumubuo ng mga posibleng polisiya para iwasang maulit ang trahedyang ito. Nananatili naman sa ospital sa Batangas City ang labi ng unang natagpo ang diver habang dinala ang labi na ikalawa sa isang punerarya sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro kagabi. Doon din tumutuloy ang mga nakaligtas sa turista. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kaugnay pa rin yan, nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Russia sa mga otoridad sa Pilipinas, gayon din sa mga medical institution kung saan dinala ang mga labi ng mga biktima. Hinahanap na rin daw nila ang mga kaanak ng dalawang nasawi.